Salamat. Salamat sa ating lahat. Ating Panginoon. At ang ating pong tatalakayin ay masusumpungan natin sa Lucas 17. Verses 32 and 33. At sabi rito, sa verse 32, remember Lot's wife. Whosoever shall seek to save his life shall lose it, and whosoever shall lose his life shall preserve it. So, makikita mo dito, no? Kumbaga, ang dami namang pwedeng kumbaga, ipaalala sa atin, ano? Kumbaga, sabihin, alalahanin ninyo, huwag niyong kalilimutan. No? Remember Lot's wife. Maraming magaganda ng istorya eh. Diba? Istorya ni Abraham, istorya ni Jacob, istorya ni Joseph, istorya ni David, at iba't iba pa. Pero dito, Lot's wife, ang pinapaalala niya sa atin, na kung saan ay halos di naman natin nakilala, kundi sa iilang salita lamang sa Biblia. Mga kapatid, after the Lord had spoken in verse 22, and he said unto the disciples, the days will come when ye shall desire to see one of the days of the Son of Man, and ye shall not see it. So mga kapatid, sa verse 22, dumako muna tayo dun sa Luke 17. So bago tayo dumating dun sa ating pag-aaralan na verse, and he said unto the disciples, the day will come when ye shall desire to see one of the days of the Son of Man, and ye shall not see it. Kumbaga, darating ang araw na yun, panahon ng ating mga apostol, na i-desire nila, sana Panginoon na andito ka. Bakit kaya mga kapatid, Kasi nung kapanahonan nila, pati hindi lamang yung mga persecution, mga pagkakakulong, pati yung mga kapanlalamig ng mga kapatiran, at ganun din yung pagdating ng mga maraming mga mangliligaw ng landas, mga preachers na hindi mainam sa panahon ng mga apostol, at pati yung authority nila, kini-question pati yung authority nila, pati na yung kung paano sila mangaral, lalong-lalo sa panahonan na kung saan ang matagal na sila, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na pinagagamit sa kanila ay unti-unti binabawasan niya. Kumbaga nag-wane yung mga kapangyarihan yun. At na kung saan yun yung nakaka-attract sa mga tao, at doon lumalalim ang pananampalataya ng marami. Kasi nga yung nakikita nila, alam nila nandun ang Diyos. May patay, mabubuhay. May kitongin, biglang lilinis ang ketong. May inaalihan ng dyablo, bigla magiging maayos. Kung dating gusgusin dahil sa dyablo ay maayos na ngayon. At kung ano-anong mga karamdaman at mga pagtugon sa mga panalangin. At yun ay kanilang nagustuhan. Pero yung mga panahon yun ay nawawala. Marami, kumbaga, hindi na sumasama dahil sa natatakot. Kasi nga dahil sa persecution. At yung iba naman ay, kumbaga, nawawalan ng gana. Kumbaga, umpisa lang na yun naman ang nangyayari sa pagtatanim ng salita ng Diyos. Meron yung mainit sa umpisa, pero eventually ay nanglalamig. Ika nga, they were so happy, ang mga apostol, they were so happy and joyful and excited when they saw him very much alive from the dead. Yung kasama lang Panginoon kasi talagang masaya sila eh. At alam nila, kasama nila, Panginoon, hindi basta-basta Panginoon, Diyos ang kasama nila eh. Kaya nga nung hindi sila tanggapin sa bayan ng Samaria, kasi nakita ng mga Samaritan, papunta sila sa Jerusalem. Galit ang mga Samaritan sa mga taga-Jerusalem, ayabaw, taga-Jerusalem, sabi nila. Ayaw nilang tanggapin ng Panginoon. Pumasok siya doon, hindi naman siya pinagtabuyan,
Pero hindi siya pinuntahan. Kumbaga, yung mga dating naniwala sa kanya ngayon, ayaw na. Diba? Kaya nga nagalit siya sa si John at saka si Philip, si James, yung magkapatid, Sabi nila, Panginoon, sabi nila, hayaan mo na tawagin namin ang apoy sa langit at sunugin ang buong bayang ito. Kaya mo, Panginoon, tawagin namin ang apoy. So naniniwala sila na magagawa ng Panginoon yun sa pamamagitan nila. Kasi makapangyarihan yung kasama nila eh. Maraming bagay, kaya sila ay nagagala kasama siya. Pero dumating na ang panahon, siyempre, nung umalis ng Panginoon, na-miss nila siya. Kaya lang, merong panibagong comforter ang Holy Spirit. At panibagong kapangyarihan ang kanilang naranasan. Grabe dahil sa Espiritong Banal. Pero hindi nagtatagal, nag-wane yun eh. At dito, namimiss nila ang Panginoon, ang presence niya. Sana nandito ka, Panginoon. Sana nandito ka. Lahat makikinig sa sa'yo. Kasi nung panahon ng Panginoong Jesucristo, nagsisiksikan sila eh. Ang mga tao para pumunta sa Kanya, sumama sa Kanya. At inaabangan, sumakay ba ng barpor ng Panginoon? Saan siya pupunta? Kung baka doon, balita na, puntahan na sila doon. Nakasakay sa barko ng Panginoon, nauna pa sila makarating, paspasan sila, makarating sa pupuntahan niya. At napakaraming tao. No? At hindi na siya makapagpahinga. Sa dami ng gustong makita siya. Hindi ba siguro nakakalimutan na yung gutom. Dahil na gusto na makita ang Panginoon. At sabi niya ng mga disciples siguro sa kanilang mga kalooban, sana Panginoon, nandito ka. Hirapan kami, Panginoon. Pagkatapos hindi pa sila nakikinig sa amin. Pagkatapos pagbabantaan pa kami, kukulong. Although natitiis naman nila yun, pero sana nandito ka, Panginoon, sabi nila. Mga kapatid, pero but he has to leave them, no? Talagang dapat niya silang iwanan. No? Then, we have, ito pala, lalampasan na natin yun. We have come to the time that the love of many shall wax cold. Sa ating kapanahunan. Kung nung panahon ng mga apostol, dumarating na rin yung mga yun eh. Ano pa kaya sa ating kapanahunan, mga kapatid? Diba? Sabi nga po ng Panginoon sa Matthew 24 verse 12, and because iniquity, yung pagsalangsan, shall abound, the love of many shall wax cold. Ito yung hula sa bandang huli, sa bandang wakas, sa kapanahunan natin, ng pag-ibig ng marami ay manlalamig. Oo, nandyan pa rin sila, nag-church, pero yung submission sa Panginoon, nauuna na yung mga scrolling eh. Madami na tayong mga ginagawang kasalanan ngayon. No, mga kapatid, sabi nga po, kagaya nung kapanahunan ni Noe, mga kapatid, God through Noah warned everyone of the coming judgment, but none take heed. Yung panahon ni Noe, di ba? Nangangaral si Noe for 120 years. Aboy, wala naman nakinig. Grabe. Ang nakinig yung mga yung mga alitap-tap, yung mga, siguro yung mga, anong tawag dito, yung mga camping, kasi yung mga sumama sa kanya. Yung mga nakinig, grabe. At, ewan ko, siyempre, yung pamilya niya, kumbaga, hindi pwedeng hindi makinig eh. Pamilya niya yun eh. Dadalhin niya talaga yun. At talaga isasama ng Panginoon yung mga yun. Pero sabi niya, kumbaga, so sa pamamagitan niya, winarn niya ang mga tao, yung time niya. Sabi sa Luke 17:26-27, as it was in the days of Noah, sabi dito, so shall it be also in the days of the Son of Man. They did eat, they drank, they married wives,
They were given to marriage until the day that Noah entered into the ark, and the floods came and destroyed them all. Yung panahon ni Noe, anong ginagawa nila? Wala pa namang, kumbaga, limitado pa ang kasalanan noon eh. Limitado pa ang magagawa ng mga tao. Basta kumakain sila, umiinom, nagpapakasal sila. Pero bakit walang binanggit ng mga kasalanan, ano? Ang binanggit ng Panginoon, yung mga pangkaraniwan nilang ginagawa. So, ang pinupunto kasi dito ng Panginoon, ito yung mga pinahalagahan nila eh. Imbis na sa akin, ito yung mga pinapahalagahan ng tao. And they were given to marriage until the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. So happy-go-lucky na sila. Pagkain, inuman. So nung panahon na yun, hindi pa siguro uso ang mga buy and sell noon kasi wala pang pera na nagagamit noon. Limitado pa ang trabaho. Lahat nagpapam, nag-aalaga ng hayop. Tsaka kukunti pa sila, hindi pa sila gaanong marami. No? Sa 2 Timothy, sabi rito, 3-4, traitor, heady, high-minded, lovers of pleasure, more than lovers of God. So yun ang numero unong kasalanan nila. May mga ibang kasalanan, pero lahat sila ay yun ang ginagawa. They love pleasure more than lovers of God. Tumatawag sila sa Diyos, pero parati silang nakapokus sa kung ano ang masarap, anong masarap makita. Anong panahon naman na yun, kukunti pa na pupuntahan nila eh. Diba? Bakit ka mo? Eh, mahirap mag-travel nun. Diba? Hindi ka Paris ngayon eh. Yung lalakarin mo ng 2 linggo. Diba? Eh, mararating mo lang ng ilang oras. Wala pang 3 oras, nandun ka na. Pero pag linakad mo, 2 linggo, so saan ka pupunta? Diba? Nandun lang sila sa lugar na kanilang tirahan. Kumbaga, limitado pa ang magagawa nila. Pero, yun nga, ang kanilang kasalanan ay yung normal na ginagawa nila sa araw-araw nang wala sa kanilang puso ang Diyos. Kaya nga, lovers of pleasure more than lovers of God. Hindi ba ganun din ngayon mga kapatid? Maraming tao, Kristiyano, na higit na ang pag-ibig nila sa sandaigdigang ito kaysa sa Panginoon. Diba? Sabi po sa 1 Timothy 5:6, but she that liveth in pleasure is dead while she liveth. Bagaman hindi binanggit ang lalaki ito, she ang binanggit eh. Pero kasama tayo doon. Nagkataon lang ang focus ng mga ilang verse ay sa kababaihan na nabubuhay sa kalayawan, sa kasarapan, ay patay habang siya ay nabubuhay. Takin mo, no? Kapatid, na kung may mga ganyang mga Kristiyano sa kapanahonan natin, maunawaan mo kung hindi Kristiyano, hindi talaga tunay na Kristiyano, no? Pero kung tunay na Kristiyano, born again, at ganun ang gawain, hindi nga siya pumatay ng tao, hindi nga siya ng buko, marami siyang hindi ginagawa mga kasalanan, hindi siya nagnanakaw, hindi siya nag-uumit. Pero, yung puro sarap, ang nasa focus niya ay yung pala ay masama sa paningin ng Panginoon. Hindi naman masama mag-enjoy eh. Pero yun ang focus mo, to enjoy. Gusto ko yumaman. Sabi nga, kasi para marami akong patulungan, sabi ng iba, pero sa likod ng kanilang ulo, eh, para ma-enjoy ko. At marami akong mapuntahan. Yan. Kumbaga, yung sarili talaga ang inaasikaso. Their focus is self-gratification. Yun ang mahirap mga kapatid eh. Yung i-gratify mo, yung nasa ng sarili mo, ang focus. Tignan mo ngayon, may magbukas lang na restaurant. Ano nangyayari? May nakita ko, bagong bukas. Kain tayo dun. Hindi makapagpabukas eh. Nauna. Babalita na, kain tayo doon. Kapatid, so good. Hallelujah.
especially during the time of Abraham, legal sins or sins made under the sun increases. Pero nung panahon na ni Abraham, yung mga kasalanan, mga kapatid, nag-i-increase na yan. Dumadami na ang kasalanan. Meron na silang nagagamit na pera, meron na silang buy and selling. Diba? At sabi nga sa especially during the time of Abraham, sabi nga sa Luke 17:28 to 29, likewise also it was in the days of Lot. They did eat, they drink, or they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. So makita mo may nadagdag na rito. Sila ay bumibili at nagbebenta na, nagninegosyo na sila. Panahon ng Noah, hindi pa uso yun. Ngayon, nagninegosyo na sila. Nagtatanim, they planted, they builded. So, yun ang ginagawa nila, nagtatayo na sila. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. So, dito makita mo na naman, walang sinabi na mga kasalanan nila eh. Yung normal na ginagawa nila sa araw-araw, na kung saan ay, kumbaga, inuuna nila kaysa ang paglapit sa Diyos. These are ordinary things that people do. But the problem is they have erased God in their daily life. No? Yun ang problema eh. Binura nila ang Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Binabanggit pa rin nila ang Diyos. Sabi niya, they profess to know God, but in work, they deny Him. Sa salita nila, kilala na ang Diyos. Pero sa mga gawa nila, hindi dinideny nila ang bagay na ito. Sabi nga po, makikita mo yung sa Romans chapter 3 10 to 11 and also verse 18. Di ating babasahin lahat. Sabi dito, as it is written, there is none righteous, no not one. So wala akong matuwid. There is none that understandeth. Walang nakakaunawa. There is none that seeketh after God. Yung mabigat mga kapatid eh. Walang humahanap sa Diyos. At yun ang gusto ng Diyos eh. Siya ay hanapin natin. Tapos sa verse 18, there is no fear of God before their eyes. Hindi man lang maisip sa kanilang sarili. Ito bang ginagawa natin? Tama ba ito sa paningin ng Diyos? Hindi man lang itanong. Yung ating bang mga pagsasaya, ito ba'y kalooban ng Panginoon? So, walang problema kung minsan yung pagsasaya yung occasional ano yan, part ng buhay yon. Pero yung kagustuhan nila, no? Yung kagustuhan nila. Basta may pera, sige, gastos. Gusto maging masaya. Sabi niya, pagka wala na yan. Habang meron pa, enjoyin mo na. Yun yung mga salita eh. So sa yung days ni Lot yan, although alam natin na yung time ni Lot doon sa Sodom and Gomorrah, maraming kasalanan doon. Mantakin mo, yung nung bumisita yung dalawang anghel doon, no? Pinatuloy sila ni Lot sa loob ng kanyang bahay. Bagaman ayaw nila, dito lang kami sa kalsada. Tumuloy kayo, bahala sa mga Panginoon. Siguro nararamdaman ni Lot, hindi basta-basta tao mga yon. At tama siya, anghel yun eh. At anong ginawa niya habang pinapakain niya sila, nagpipis sila kumakain sila ng unleavened bread yung pinakakain niya sa kanila. At unleavened, ano? Siguro, yun yung mga anghel ng leavened bread. So, unleavened. Ano nangyari? Yung mga kalalakihan, in every quarter, nagdumagsa sila sa lugar na yon. Nabalitaan nila, may estranghero na dalawa. At pinakatok nila si ilabas mo yung mga estranghero mo. At gusto namin silang makilala. Kaya na yung sodomy. Kumbaga, alam mo yung plano nila? Raping, yung dalawang anghel. Kumbaga, yung bang ibababa mo yung pagkatao nila.
Ano yun, di kayo lalaki, bakla kayo, mga ganun na ano. Intindi ng mga kapatid yung mga plano nila. Kaya nga sila'y nabulag. Pero, hindi naman lahat ng tagarong ganun ang kasalanan. Kaya lang, kasalanan pa rin yung worldliness na nangyayari sa Sodom and Gomorrah. The Lord told us to remember Lot's wife. Look at what she did against herself. Ano bang ginawa ng asawa ni Lot, ano? Nung matapos na bulagin ng mga anghel yung mga tao, yung mga kalalakihan. So, nabihangla si Lot. Wala ka bang mga kasama dito, ang pamilya mo? Na kasi susunugin namin ang lugar na ito. At kinakailangan yung tumakas. So, nandun yung asawa niya, yung mga mamanugangin niya, ayaw pumunta. Siguro hindi pa naman asawa ng mga anak niya. Kaya lang noon kasi pagka betrothed ka na, asawa mo na yon, hindi na pwedeng, kumbaga, aalis-alis ng bahay, makihintay na lang yung araw ng kasal. Kumbaga, ayaw sumama, siyempre hindi naniniwala kay Lot. So wala silang nagawa, kundi tumakas ng madaling araw na yun. Madaling araw sila umalis eh. So, malamang may mga bitbit sila, may mga pera silang dala, mga konting damit, tamang-tama lang na hindi mabigat. No? Kapatid. At kasama, so 4 lang sila. Nasaan na kaya yung mga tauhan niya, no? Kasi hindi ba, ano sila eh, nag-aalaga sila ng mga sheep, mga hayupan ang inaalagaan nila, ito ng kayamanan nila eh. Pero maaaring nasa syudad lang sila, meron pa naman silang gano'n, kasi may kaya pa sila eh. At ang nangyari, nung di pinaalis na sila, nung pumakyat kayo sa bundok, sabi ng mga anghel, anong sabi nila? Panginoon, wag, baka may mangyari sa akin kasi matanda na sila eh. Malamang, ano na yan, kasi ang tawag dito, si Abraham, 100 years old na eh. Sila at siguro, ano na yan, from 80 to 90, nang matanda na rin. Sabi niya, napakalayo, baka may mangyari sa akin. So, mangyari masama sa akin. So, sabi niya, hindi ba yung dalang kami sa suan? Di ba maliit lang na bayan yung dalang kami? Kasama sa susunugin yung suan eh. Pero dahil napakabuti ng Panginoon sa kanya, sige, hindi ko gagalawin yung lugar na yun. Lumakad na kayo. So, lumakad. Kasi wala kaming magagawa. Hindi namin magagawa yung purpose namin dito na susunugin, parurusahan namin ng mga tao dito habang nandito kayo. So, hinila na sila at pinaalis na sila ng 2 anghel. No? At pagkatapos, inutusan sila. Huwag na huwag kayong ililingon. So, bawal ang lumingon, ika nga. So, di lumakad na sila mga kapatid. Pero, nung papasok na sila sa Zoan, kasi tumataas na yung araw, maaga na, papasok na sila sa Zoan, itong, kumbaga, naramdaman lang, narinig na nila yung mga malalakas na pagsabog, mga kalabog, kasi galing sa langit yung mga apoy. So, grabe. At ilang syudad ba yung sinunog ng Panginoon? Ito yung mga pangalan ng mga syudad na yun. Ayan. Sodom, Gomorrah, Adma, Sibuim, 4 na syudad. Yung Sora, nakaligtas, panlima sana yun. Sora. At pagkatapos hindi lang yun, mga villages na nakapaligid. Pagkatapos ang pinag-utos ng Diyos, lahat, yung mga green, yung mga kakahuyan, o yung mga kinakainan yung grazing ng mga animals, talagang inabulahat. Grabe, talagang nangitim yung buong kapaligiran. Malawak na kapaligiran. Pero nung nandun na sila sa Zoan, natakot naman si Lot na mag-stay, kaya umakyat sila ng bundok.
silang mag-aama na lang, naiwan na yung asawa. No? Mga kapatid, ano? Kaya lang, yung pangyayaring yun, nakaligtas ka na eh. Bakit anong pinanghinayangan ng asawa nila doon? Pinanghinayangan niya yung mga amigas niya, no? Na kung saan ay kasama niya. Grabe. She disobeyed the Lord by looking back. Yun ang naging problema ng asawa ni Lot. At gusto ng Panginoon na alalahanin natin ito. Huwag natin kalilimutan na kung tayo ay lumapit na sa Panginoon, huwag na tayong tatalikod. Umarap na tayo. Sabi nga po ng Panginoong Jesucristo sa 1 John, sa Luke 9, verse 62, no man who has put his hand on the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Lucas 9:62. Walang tao na pagkatapos hawakan ang pang-araro, nilingon ay karapat dapat sa kaharian ng Diyos. So hindi makakapasok ang ganung tao. Parang farmer yun, gigising ng madaling araw, wala pang liwanag, pipit niya yung araro niya. Pagdating niya sa labas, madilim pa, tingin, sarap pang matulog. Mamaya na ako mag-aararo, pahinga muna ako ng 2 oras, pasok na naman sa loob ng bahay. Pagdating ng tanghali, tanghali na, hindi na ako tutuloy, bukas na uli. No? Kumbaga, doon na yung mga pabago-bago ang isip. No? Yun ang halimbawang pinakita sa atin sa buhay, sa naging buhay at kamatayan ng asawa nila. Alalahanin nyo sila. Sabi nga po sa 1 John chapter 2, 15-16, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Pero mo, hindi ka pumatay ng tao, wala kang ginawang masama sa kapwa mo, pero yun lang, minahal mo ang daigdig na ito, ang paraan ng pamumuhay sa daigdig na ito. Alalahanin nyo mga kapatid, tayo yung mga estranghero dito, hindi tayo taga rito. Kumbaga, para tayong mga Pilipino, pumunta sa ibang bansa, pero pinananatili natin yung pagiging Pilipino natin. Hindi natin ginagawa yung sang-ayon sa ginagawa ng bansang yon. Kumbaga, isineseparate natin ang ating mga sarili. Ganun din, kapatid. I-separate natin ang ating mga sarili. Lahat ng gagawin natin, kinakailangan may pagluwalhati sa Panginoon. May pinisip ka, hindi naman masamang kumain ng masarap, hindi basta meron ka ba eh. Diba? Walang masama sa mga ganung bagay. Pero, pag kayo nang inuna mo at winala mong Panginoon sa isip at puso mo, yun ang delikado. At kinakailangan, parati tayo nagpapaalam sa Panginoon. Pwede ba akong pumunta dun sa na gusto kong matikman yun? Magpaalam ka. So, okay na yun. Pagkatapos habang nandun ka, huwag yung nawala na sa isip mong Panginoon. Diba? Ini-enjoy mo na yung sanlibutan. At kinakailangan aware ka din. Tama pa ba itong ginagawa ko? Pag-gising mo ng umaga, titingin ka sa ginagawa ko rin yun. Titingin ka kung may nag-text, diba? Pero kung minsan may hinahanap ka, scroll ka na ng scroll. Alam mo kung minsan, hindi natin namamalayan. Ang laking oras na pala ang nawala, na naaksaya. Ibis na nanalangin ka na, ibis na nagbasa ka na ng Bible, o nag-prepare ka na, papasok ng trabaho, ay iba yung nagawa mo. Kaya yung ako, pumapasok sa trabaho, hindi pa naligo. Kasi naubos sa scrolling. Kailangan, kumbaga, magbago tayong lahat. Sabi nga, alalahanin mo ang asawa ni Lot. Kinamatayan niya yun. Siya ay nabuhay sa pleasure at ayaw niyang mawala yun.
Kaya kung maaari nga siguro tumingin siya, magbabaka sakali siya na baka buo pa yung syudad na pinanggalingan niya. At pwede pa siyang bumalik at enjoyin uli yung dati niyang ini-enjoy. Pinanghinayangan niya ang bagay na yun. Sabi nga dito, sa 1 John 2:15-16, verse 16, "For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world." Kumbaga, maraming binago ang daigdig, o ang sandaigdigan ng mga taga-mundo, mga tatalinong tao, siyempre nagbibuild eh. Maraming binago dito para mas lalong gumanda sa paningin ng tao. Diba? Kita mo na lang yung mga vendo machines, diba? Mga laruan. So, ang gastos noon. Pero bakit pinaglalaroan, ano? Yung sugal, lalo na yung sugal, mga kapatid. Ano na yung sugal yung sabihin ko sa yung scatter. Baka naglalaro kayo noon. Malalahanin nyo ang asawa nila. Kapatid, imbis na magsugal ka, di lumapit ka na lang sa Panginoon. Sa Kanya ka tumaya. Itaya mo yung sarili mo. Diba? At tiyak ang panalo mo. Kasi sa scatter, wala kang panalo dun eh. Naari, padamahin ka ng konti. Pagkatapos nun, yari ka na. Kasi mga sugalan naman mga kapatid, hindi naman tinatag yan para malugi yung may-ari. Tinatag yan para kumita sila. At para hakutin yung pera natin. Diba? At ganun din yung mga iba-ibang mga yung sarap sa buhay, diba? Siyempre, pag nakakita ka ng Ferris wheel, lalo kung hindi ka naman nakakasakay o matagal ka nang hindi nakasakay, wala namang problema dyan sa mga yan. Pero kinakailangan, kausapin mo naman ng Panginoon. Hindi na, uy, excited ka na. Kabili tayo ng token. Kausapin mo naman ng Panginoon. Lord, gusto ko sumakay doon. Lord, yan to pala katalinuhan ng tao, nakakahanga. Ano kaya makikita ko Panginoon doon? Hindi mo masama eh. Pero, inuuna mo parati ang Panginoon. Diba? So makikita mo yung kasalanan ng tao, ano? Hindi ka nga pumatay ng kapwa mo, wala kang ninanakaw, pero yung mga normal eh, na nangyayari sa buhay, the lust of the flesh. Ano ba yung masarap sa pakiramdam? Ito mga kapatid, iba panay ang spa, occasional, sabi, meron mo, ang hahawak sa katawan mo dun, mga ang tawag dito, makasalanan. Diba? Hindi balik kong hilot, okay lang yan. Papahilot ka, may pilay ka eh. May nararamdaman ka, walang kaso yan. Gawin mo. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, gabayan mong kamay ng manghisilot na ito para gumaling ako, Panginoon. Mga kapatid, sinakailangan sa lahat ng iyong gagawin, naando ng Panginoon. Hindi siya pwedeng absent. Diba? Ang absent lang tayo sa katawan na ito upang maging present sa harapan ng Panginoon. Ayun lang, doon lang tayo na maging absent tayo. Kaya nga flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos na ito, ang katawang ito. Yung mga kapatid, kasi yung kagustuhan ng laman natin eh. Maraming hinihiling yan. Kasarapan, lasa, nakikita, naririnig. Diba mga kapatid, yung mga bagay na yun. The lust of the eyes, the pride of life. Gusto niyan, bagong cellphone. Diba? Meron pa, mag-aayos pa yung cellphone niya, bibili na naman. Pagkatapos ipoporma yan. Kaya lang, ingat sila, baka mamaya matali. Sabi nga, pride of life is not of the Father, but is of the world. Hindi pala sa Panginoon. Bakit yan ang hinahanap natin? Meron tayong mga maipagmamalaki. Walang masama. Kunyari, kailangan mo sa trabaho mo yung mamahalin na cellphone. Walang masama dyan. Kailangan mo eh.
In short, tayo ay gumagawa o yung ating mga sarili ay sang-ayon sa pangangailangan. Nagkaso tayo sang-ayon sa pangangailangan, hindi sang-ayon sa pride lang natin, gusto natin, meron tayo. Gusto lang natin in tayo. Mga kapatid, ayaw ng Panginoon ang mga ganong bagay. Kaya nga, alalahanin natin ang asawa ni Lot. Huwag na tayong tumingin doon. Tingin tayo, focus sa Panginoong Jesucristo. Kung wala tayo ng mga marangyang mga bagay na yan, ang mahalaga, nasa atin ang tunay na kayamanan. At ang yaman na yan ay nasa Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah. Panginoon, dumating ka na po sa aming harapan. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos at aming Ama, salamat po sa iyong mga kabutihan sa